Hi to everyone. This is the part 2 of the museum that I presented before, which is found here in Madrid. It is free entrance, so you just go there during the time allowed. This is the devotion shrine, and this one is the oldest kind of and preserved piano before, table piano. It is really very old, but it is preserved as to these days. As you can see, some parts of it are covered with gold, somewhat like that, and the design is really rare. So for all these years, it is really preserved. This is how it looks like. Today, table pianos are very different, unlike before. And besides, you can find the wall clock. It is just like this before. And the mirror in the wall. This is another table before, which is really rare. And it's really very beautiful. The design is really very beautiful. So let's go and find other things again. Let's go there. Something is coating my eyes. Let's read this one. Peninsular War. The fateful events of the 2nd of May 1808 in Madrid lit the fuse of the Peninsular War. That day marked the birth of the Spanish resistance to Napoleon's plans for domination. These events were triggered by the convergence of two interconnected factors. First, a state of international affairs, and the international of Spain. Ang Historia. Yan. Yan, si King Philip yan ah. Carlos. Si Carlos IV. Yan, si King Carlos IV. Ito naman, si Manuel Godoy. Ito naman si El Marquez de Salamanca. This is General Ramon Prado. Oh, these paintings. I like to see about this. This is about the revolution of 1854. Wow, it's very devastating. It's horrible. It's horrible, really terrifying to see. Bueno. Ito I know. This is video. These are the porcelain set of coffee set noong panahon na iyon. Noong panahon ng porcelana sila.
It's a constitutional coffee set. Maganda. And then the umbrellas there. Nagpapakita ng naglalarawan na kagandahan ng religion nila. Based on literary metaphors. Diba? Magaganda. Yan. Since 1814 to 1900 century, nagbago na lahat ang mga nandito o kagamitang sa datahan at kung ano-ano pa man dito sa Espanya. Ang mga replika na ito na makikita sa mga museo ay nagpapaalaala na lamang sa mga nakaraang historya na makikita o nangyari sa bansang Espanya. Sa ngayon, ang mga ito ay ginagawa na lamang na palatandaan o kaya ay memories. At ngayon, napakaganda na ang Espanya, lalong-lalo na dito sa Madrid, na kung saan ang mga eskultura na iyan at ang mga kultura ng mga tao ay unti-unti na ring nabago ang kanilang pananamit, ang kanilang pamamaraan ay unti-unti na, at ang mga kagamitan na plata ay para na lamang sa mga mayaman o sa mga espesyal na okasyones. Hindi na lahat ay kinakailangan na gumamit pa ng ganito na mga plata, kundi marami na rin ang mga bago o makabagong mga kagamitan na siyang ginagamit ng mga tao. Ang mga ito na makasaysayan, naglalarawan ng kasaysayan ng bawat panahon, ay napapalitan na rin ng mga disenyo ng mga iba't ibang pangyayari, pero hindi na yung kagaya noon. Noon meron pa ang mga ito na kung saan nandiyan yung mga buildings o kaya ano-ano pa man ang kanilang iniuukit sa mga porselana, pero ngayon ay hindi na. Ang mga ito ay figurina na kung saan naglalarawan ito ng mga kasaysayan din. Ayan. Itong pananamit ng mga reyna ay hindi na kagaya noon. Ito mas makabago siya, na siya ngayon ang ginagawa, pero wala na yung mahaba doon sa likuran. Diba? Magmula nang naging reyna ang Reyna Isabel II, nagsimula na ring magbago ang lahat sa Espanya, sa istorya ng Espanya. Bravo! Kagaya rin sa iba-ibang bansa, ang kanilang istorya ay nagbabago. Kultura, pananamit, pananalita, at lahat-lahat nagbabago din. Ekonomiya, na siya na ring nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng mas maganda pa na pamumuhay ang mga tao, at alam na nila dahil sa kanilang karunungan, ay alam na rin nila kung paano mapaunlad ang kanilang bansa at kung paano maiwasan ang mga gulo. Sa millennial na panahon na ito, lahat ay nagbago dito sa Spain. At ang Plaza Mayor ngayon, na kung saan ito ay dinarayo ng maraming tao, hindi lamang ng mga tao dito na nakatira sa Espanya, kundi maging ang mga turista, na kung saan ito na ay larawan ng isang industrialisadong syudad. Marami iba-ibang tao ang nandito, iba-ibang lahi, at makikita mo talaga ang maraming mga tindahan. So, ito ngayon ang makabagong Espanya, in a new world, in a new millennium. Hindi na kagaya noon, iba ngayon. So, kung ano yung mga trends ngayon, aakma lahat ang mga produkto rito at ang mga pamamalakad dito sa Espanya. Tingnan ninyo ngayon, hindi na ito puno ng mga kung ano-anong kaguluhan noon. Iba na ang panahon, sabi nga nila.
Sa paglipas ng mga araw at ng mga taon, lahat ay naiiba, maging ang kultura at pananamit ng mga tao, ang kanilang mga pakikisalamuha o pag-uugali, iyon ay naaayon na rin dito sa makabagong panahon. Ganyan na ngayon ang Espanya. Ito marami ng trabaho, hindi na mamumroblema dahil nga industrialisado ito. Kaya't marami ring mga kagaya natin ng mga foreigners na nagtatrabaho rito kasi mayaman na ito. Normal na rin dito sa Spain ang magkaroon ng malalawak at iba-ibang disenyo ng mga parks na kung saan dinarayo rin ito ng mga tao, ng mga turista. Ang mga parke ay isang napakagandang lugar na kung saan doon ka pwedeng mag-relax, mag-enjoy, kumain, mamasyal, magpahinga. Lahat ay maaari mong gawin sa mga parke, lalo na sa mga kagaya nito na malawak. Kaya okay siya. Pwede ka ring mag-posing-posing, pictorials baga, 'di ba? Enjoy. And maupo sa mga damuhan. Sa mga lugar na ganito ay public siya, kaya okay. Ito naman ang Plaza Cibeles na matatagpuan sa Madrid na kung saan ay dinarayo talaga ito ng mga tao at ng mga turista. Gusto nila mag-stay dito sa gabi. Ngayon lang kasi ay nagkaroon ng ganito sa buong mundo, kaya medyo kunti lang ang makikita at medyo maaga pa ang pagkakuha nito. Kaya ganito lang siya muna. Kunti lang ang makita nyo. Pero mamaya-maya, darami at darami ang mga tao. Sana nagustuhan ninyo ang aking presentation at sana ay mag-likes kayo. Huwag kalimutan at huwag din kalilimutan na mag-subscribe. Thank you. Thank you. Thank you. Ako nga ba ang tunay mong minamahal? Ako nga ba